Itong magkapatid na budol-budol. Ito si Amy, budol-budol din. Pakinggan natin. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang sa mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget matapos itong aprubahan sa Bicameral Conference Committee. Kabilang na dyan ang kontrobersyal na pondo para sa akap ng DSWD na unang inalis sa bersyon ng Senado, pati na ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nadagdagan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago na aprubahan sa BICAM ang panukalang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget, nagkaroon daw muna ng mahabang diskusyon sa pondo ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan At discuss muna natin yan Lagyan natin dito picture nito si Hi. Nawala na yung picture mo, Amy. Yan yung picture ni Amy, lagay natin. Budol-budol din to si Amy. Alam mo, ang yabang-yabang pa nito, kine-question, bakit wala naman yung version ng AKAP na yan, parang redundant na yan, bakit kailangan pa niyan, wala naman sa listahan niya, bumula-bula na ang bibig niya, daming sinabi patungkol sa AKAP. Di ba? Hindi naman, wala yan bakit biglang naisingit yan, ganyan, bula-bula pala ang bibig. Yung pala budol-budol, ibinalik din pala. Anong gusto? Meron din dapat ang Senado. Para kayo naging AC/DC. Attack, collect, defend, collect. Ibig sabihin, inatake nyo lang para magkaroon kayo. Pero hindi nyo talaga planong pigilan dahil masama yung AKAP na bakit isiningit yan ni Martin. Diba? Ang issue dito, kung pangit yung AKAP na sinasabi ninyo, kung anong sinabi ninyo sa AKAP, whether applicable sa House at sa Senate, pangit yan. Diba? Kung hindi maganda yan, ba't hindi natin kailangan, yan yung sinabi nyo Ang dami nyong kasiraang sinabi dyan sa AKAP na yan, kung ano-ano. Diba? Narinig nyo naman yung hearing, di ba? Kung ano-ano. Ngayon, ganun din pala papasa rin. 26 million, 21 million sa Kamara, and 5 million naman, dito mapupunta 5 million sa Senado. Pambihira, no? Naglulukuhan ba talaga tayo? Kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Senado at Kamara ng panukalang budget. Pero sa bersyon ng BICAM, binabaan ang pondo sa 26 billion pesos mula sa inilaan ng Kamara. Mali ito, bilyon. Bakit milyon yan? Bilyon. Na 39 billion. Pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati mga senador. Linaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay merong ding pagkakataon. Transparency ang tawag mo ron? Dapat meron kayo para may transparency. So pag wala kayo, walang transparency. Mismo din talaga mga politiko, no? Na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Naku, ang dami na nating abulo na binibigay sa taong bayan. Ang dami na nating alam mo, hindi ako against sa pagtulong sa ating mga kababayan. Pero hindi yan ang the best na pamamaraan. Yung bigay ng ayuda. Naging ayuda country na tayo. Pambihira naman kayo, Senado. Kayo inaasahan naming sisilipin to. Nagkaroon lang kayo ng 5 bilyon. Pasado na. Diyos naman. Budol din kayo Alam mo kanina, sasabihin ko. Alam, baka magalit si VP Sara Sabihin niya sa akin, huwag mo akong pakialaman Alam mo, gusto ko sabihin sa kanya, alam mo, VP Sara, huwag ka na maniniwala ulit dyan kay Amy, Budol yan. Yung kaibigan mong yan. Nang dahil sa pambubudol sa'yo,
Buong Pilipinas ngayon nagsasuffer. Kaya nga sinabi ko na lang kay BP Sara, sana tumuloy kang tumakbo sa 2028. Yun na lang yung medyo lighter na version na instead na sabihin, huwag ka nang papabudol dyan sa kapatid ni Marcos na si Amy. Baka mamaya kung ano na naman ibulong, huwag kang tumakbo, hayaan na si Martin. Pwe! Budol-budol talaga to mga to. Naman po ba, 21 billion para sa House, 5 billion for the Senate? More or less, ganon. More or less, 21 billion. Ba't ang nakalagay dito? Pondo para sa AKAP, ibinalik ng version ng BICAM pero binabaan ng 26M. Kayo talaga, GMA, Billion yan, billion. Ayuda yan, ha? Tinabon na ipasok nila. Samantalang yung kine-question nilang confidential funds kay BP Sara, 125 million lang. Malay ba natin yung ayuda-ayuda na yan kung talagang nakakarating doon? Ang chismisan nga dyan, 10% lang nakakarating sa taong bayan. Ayun, lumalabas na balita. Ang daming commissioner. Di ba? Kukomisyon sa taas, kukomisyon si mayor, si barangay captain, etc., etc. Bakit ba hindi na tayo makaalis diyan sa ayuda na yan? Marcos, ang daming naging pauso ng administrasyon mo. Una, ayuda. Pangalawa, bangag. Di ba? Hindi kita pinagbibintangang bangag, Marcos. Pero masisisi mo ba ang taong bayan kung ayaw mo magpa-drug test? Di anong iisipin nila sa'yo? Di bangag ka talaga. Di ba? Ayuda. Bangag. Ngayon, may uranium ba yun? May bago na naman. Ngayon, masyado matindi ang hearing ngayon. Quadcom. Confidential funds. Lahat yan. Ngayon. Komunista na sa loob, di umano mismo ng Congress. Wini-weaponize, ginagamit. Para kanino? Para sa Duterte. Yan ang sinasabi. Marcos, ano ka ba? Yang administrasyon mo, puro na lang ganyan. Alam mo kaninang usapan, kawawa tayong Pilipino. Mauubos ang pera natin. Pati gold reserve, pabawas na ng pabawas. Kawawa tayo. Kawawa ang Pilipino. Pag nagtuloy ang korupsyon, puro utang na nga tayo eh. Yan ang lumalabas. Anong nangyayari sa atin? Diba? Yan ang usap-usapan. And we cannot blame the people na nag-uusap ng ganyan. Dahil itong mga walang kakwenta-kwentang akap na ito. Diba? Bakit may mga kailangang bigayan ng DSWD dadaan sa mga politiko? Trabaho na ba ng Kamara, ng Congress ang mamigay ng bigas? Panahon mo lang yan, Marcos, nangyari. Pasensya na doon sa ating mga makikinig. Alam ko naiintindihan nyo ako. Kasi marami sa inyo ganyan na eh. Talagang inis na sa nangyayari sa bansa natin. Kaya nga, again, uulitin ko. Yung sinabi ko kay BP Sara, we cannot afford anymore. Kailangan ka nang tumakbo. We need you, BP Sara. Grabe to. Kita mo, instead na pumalag yung mga ibang congressman na bakit na yung mga komunista di umano ay nasa loob. Tingnan mo yung iba, tahimik. Yang nangyayari sa ayuda, anong nangyari? Kinunsinti pa ng Senado. Mga politiko, tahimik. Sino na lang talaga nagsasalita laban sa mga yan? Si Inday. Si BP Sara. Yung iba, busal na rin ang bibig. Nakakainis.
Di wala ding kwenta yung pinag-usap-usapan nyo dyan sa Senado. Nakala ng taong bayan, aalisin nyo yung akap na yan. Kukuha lang pala kayo ng 5 bilyon. Pwe. We can have arrangements now with the Senate. We're looking forward to that. Ito dahil sa pangarap mo, nagugulo buong Pilipinas. Hindi totoo. Saka nakakita convicted siya pang nagpapakulong. Dahil sa pangarap mo, tapatin na natin, dahil sa pangarap mo na hindi mo kayang labanan ng patas na laban si BP Sara. We were supported by the Senate. Nasa 21 billion ang akap ang para sa mga kongresista habang 5 billion ang para sa mga senador. Pero giit ni Poe, depende pa rin ito sa pangangailangan ng nasasakupan ng mambabatas at nasa ilalim ito ng pondo ng DSWD. Nanatili naman sa 7... Kaya nga, nasa DSWD na nga. Bakit gusto nyo pang dumaan sa Congress? Ba't gusto nyo pang dumaan sa inyo? Hindi nga maintindihan eh. Ang dami na nating mga abu-abuloy. 133 million pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Dahil hanggang sa huli, wala na raw formal o informal request ang OVP na dagdagan ng pondo nila. Lahat nadagdagan. Tapos Office of the Vice President na bawasan. Dahil wala raw request si BP Sara. Kahit naman mag-request ginigisa lang. Meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan. Capacitated pa rin sila. Inalis din ng BICAM ang 74 billion peso subsidy para sa PhilHealth sa 2025. Ngayong taon kasi, naging kontrobersyal ang paglilipat ng PhilHealth ng sobrang pondo nila sa National Treasury. Tiniyak naman ni Poe na tinaasan ang pondo ng mahahalagang ahensya, partikular sa social protection. Lahat ng daming tinaasan. Yan nga masakit Tinaasan nyo tapos Office of the Vice President. Tinapyasan. Yan ba ay patas? Yeah? Anyway, alam mo, sa totoo, kami ay masaya. Dahil nakita namin si BP Sara na we are looking forward to a better administration. Nakikita namin na lalaban si BP Sara, I mean, hindi po kami nagtatawag dito. Baka sabihin nyo na naman, rebellion, sedition, terrorism, kung ano-ano na namang title ang sasabihin nyo sa amin. Ano sasabihin nyo kay BP Sara? Hindi yun. Ang ibig sabihin ng lalaban na hindi basta-basta kami nagpapaapi. Hindi yung magte-terrorism. Huwag nga kayong corny. Huwag nga kayong nagbobobobobohan, kayong mga nasa administrasyon. Di ba? Kasi ganyan ang gagawin nyo. Hindi. Ang ibig sabihin lang, si BP Sara, hindi takot sa inyo. Yun lang yun. Hindi porket hindi siya takot, terorista na. Wag bobo, ha? Please lang, wag bobo. At na-energize kami, na-inspired kami. Kaming mga nandoon kanina at ako personally nakita ko tuloy ang laban at malapit na. Malapit na makakamtan natin ang mapayapang at maunlad na Pilipinas. Yung tunay na maunlad at bagong Pilipinas. Ayan, eto po yung kaninang nakausap ko po si BP Sara dyan. Shout out sa iyo, Coach Ollie. Maraming salamat sa iyong suporta. Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat din sa iyo, BP Sara. And sana yung request ko, pagbigyan mo na. Ha? I hope you will be the next president. Sooner or later. Merry Christmas din sa iyo. And salamat sa suporta mo sa bansang Pilipinas. At eto naman yung isang video niya na pagsuporta niya kay Pastor Kibuloy.
Mga kababayan, suportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa kaniyang mga pangarap para gumanda at mulambo ang atoang nasod. Yun. Ang ibig sabihin ata nun ay nung Bisaya na yun, ginugel ko. O, Dan Fernandez, nakakuha ko sa iyo ng style. Si attorney Google, Dan Fernandez. Ang ibig sabihin ata nun is para sa pag-unlad ng ating bansa. Yan. No, pero kung may mga Bisaya dito, ilagay nyo na lang dyan sa comment section kung ano yun, ano ibig niya sabihin. Pero yun ang pagkakaunawa ko sa sinabi ni BP Sara according sa Google.